Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Ayan, medyo late night na to at talagang ako po napaisip mag-live dahil po dito sa mga issue na nakikita natin habang tayo nakapahinga nanonood ako ng balita, hindi ko mapigilan na hindi po i-topic itong mga nakikita natin na mga kabugukan dito po sa nangyayari sa issue kay Sara Duterte. Medyo ano to no? Medyo talagang pinainit ni Sara Duterte ang ating weekend. Dahil nga po gustong-gusto niyang ma-divert ang issue from confidential funds, gusto niyang ma-divert na ang mga kongresista ay masamang tao. Yun lang yun. Ate Mabel, Kinjo, hello po. Ate Insan Grace Pablo, Red Summer Storm, hello po. Kuya Odi Lennon, hello po sa inyo. Yan ang ating nakikita na dahilan at nagtagumpay naman si Sara Duterte diyan dahil nga po 'di ba nakita natin na na-divert talaga yung issue. Hindi na yung confidential funds ang kanyang ang ating kumbaga napagtutuunan ng pansin dito. Buti na lamang bukas po o mamaya pala. Bukas bukas. Tuloy na tuloy po ang hearing ng Kongreso kahit wala si Zulaika Lopez at itong si Sara Duterte. Actually, hinamon nga siya ng Kongreso na umattend Ate Ira Ramos, na Merlita Berhel de Dios, hello po. Actually, nahamon si Sara Duterte na umattend. Ewan natin kung a-attend si Sara Duterte. At alam niyo po kung ano lang ang isang kagandahan o kumbaga kung ano yung positive na nangyari dito po sa pagwawala ni Sara Duterte, pag-iinarte ni Zulaika Lopez, mga scripted nila na sakit-sakitan, wala naman palang sakit si Zulaika Lopez. Ito pong nangyari na ano tawag dito, yung impeachment complaint ay talaga pong magtutuloy-tuloy na. Magtutuloy-tuloy ang impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Dahil binalita po, ito. Unahin na natin to, i-play na natin to, baka ma-play pa ng iba. Mapakita ko po sa inyo at ito pong balita na ito na News 5 ang isa sa mga nagpasaya sa akin ngayong gabi kaya po ako'y napa-live dahil nga po ito ay meron ng kumbaga kasiguraduhan na talagang pwedeng mawala na sa pwesto itong si BP Sara. Muling umugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No? Eto, titignan natin sa mga susunod na araw ano yung magiging decision ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Para kay dating Senador Laila de Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat.
You know, pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka ng papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator. Ayan, kita nyo pwedeng ma-disbar, pwedeng ma-impeach. Lahat po ng pwedeng mangyari kay Sara Duterte ay sinabi po sa balita na ito. So ito po yung resulta na ginawa po ng mga bobong DD shit. Yung mga bobong DD shit na ginalit si Sara, yung mga vlogger na kasama niya doon sa Zoom meeting na yon o Zoom conference na yon. Congratulations sa inyo. Dahil sa inyo ay nasira ninyo lalo ang imahe ni Sara Duterte. Palakpakan natin ang mga bobong yan. Gago kasi kayo ginalit niyo si Sara pinag-init niyo tumbong ni Sara. Ayun na nangyari di nanggalaitin na nanggalaite. Parang PJ, shoutout sa iyo. Oy, Naksu. Magandang araw sa iyo diyan. Diba? O yan ang katarantaduhan nyo. Ginalit nyo si Sara sa press conference na yon. O ano ngayon ang mangyayari? Diba? Pwede siyang matanggal sa pagka-vice presidente na matagal naman na nating pinagdarasal na mangyari. Dahil wala naman siyang kwenta. Hindi siya kakulangan sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maganda pa nga yung papalit, si Chis Escudero. Kung sakali na siya'y matanggal sa pagka vice presidente, si Chis Escudero ang pwedeng pumalit sa kanya. Diba? Maganda dahil etong ating Pangulong Bongbong Marcos ay merong makakatuwang na vice presidente na talaga namang tutulungan siya sa kanyang mga gawain. Hindi katulad nitong si Sara Duterte na oras ng bagyuhan sa nagpupunta. Manonood daw po ng concert ni Taylor Swift. Nung napicturean doon sa airport, galit na galit. Diba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, itong si Sara Duterte, hindi siya kawalan sa gobyerno. Hindi siya malaking kawalan. Wala naman siyang silbi, wala naman siyang ginagawa. Wala naman siyang achievement. Bilang DepEd Secretary nga, naging nabaon sa limot yung mga kagamitan ng ating mga kababayan na mga guro. Diyan sa warehouse, mga laptop, kagamitan para sa mga estudyante, hindi na ipamigay. 2 taong nakapatenga. 2020, panahon ng ama niya, nakatiwangwang na yon. Nung siya naging DepEd Secretary, tiniwangwang pa ulit ng another 2 years. Buti na lang naupo si Sani Angara, naging DepEd Secretary natin. Nung naging DepEd Secretary natin si Ed Angara, at least, di ba? Maayos. Ay, naku po. Parang ugaling Lasenga, bastos, sinungaling, kurap, Prim Pandoy, Annalyn Montilla Benoha, yes, let's celebrate, matauhan ka na ungas. Okay, Nay Merlita Berel de Dios, ibang vice yan. Resti TV, Pompiang lang alam ni Pion. Nagpupumpiangan daw Ayu, shoutout po Ayu, Consi TV, Jen Bal Madrid, Jerry Cortez. Yan, sabi ni Rest TV, kamusta Lods Mac? Nakaka-high blood yan si Lady Ogre. Kuya Jerry Cortez, watching from Riyadh. Ayan, magandang araw po sa inyo dyan sa Riyadh. Atay ko, 9 years dyan sa Saudi. Yan, Ate Marian Madredio. Yan, thank you Mac sa live mo. Thank you din po sa pagdating ninyo. Naksu, may nakikita at naririnig na siya lang ang nakakaramdam. Kaya nga po kailangan niya ng magpa-check up. Magpa-check up na siya sa mekaniko kasi maluwag na yung tornilyo niya. Nay Yolanda Gibara, sige po matulog na kayo.
gusto naming magpuyat. Ate Ira Ramos, pero kailan yang impeachment na yan? Sana ASAP dapat. Sabi po ng ating ng dating ating senadora Laila De Lima ay ASAP daw po at ito daw po ay baka bago magtapos ang ating bagong taon. Ayan, bago magbagong taon. Daily na yan sa Correctional sa Manda. Red Summer Storm. Ate Insan Grace Pablo, ayan, shoutout po. Sky Bright, ayan, shoutout. Okay, Delia Chudhuri. Ayan, hello po. Watching from Vancouver, British Columbia, Canada. Ayan, hello po. O, Cesar Villa, iba to na lang ang buong langit at lupa pati impyerno upang matanggal na siya sa pwesto at tuluyan ng manahimik ang bansa. Tama, siya lang naman ang gugulo. Hello po. Konsi TV, Makmak, nakita na ba si Mary Grace Piatos? Hindi pa po. Nakakawa ang pera ng taong bayan. Puro korap na inuna nila kaya mga senatorial nila bumababa na survey. Matawan na kay mga botante. Ate Ira Ramos, ugaling berdugo yang si Sara Puset. Totoo po yan. Hello po, Laga Hadap ng Rome, Italy. Yan, hindi niya alam ang sinasabi niya sa sobrang galit. Tama po. Nabuking eh. Jadseb, ayan, from UAE. Namumula sa galit si Sara. Kaya nga po, kailangan talaga na seryosohin. Ito pong mga threat ni Sara Duterte kay PBBM. Sabi ni Henry Payat, patawa-tawa ka lang kahit kay FLM Trader ka, pauli kay Adtuante ka, buwang ka, putot, pera-pera ka lang, ambot sa imodong. Kaon ka ng igit. Ayan, kaon ka ng igit para matauhang ka sa katangahan mo. Ayan, Henry Payat, pasensya ka na, bawal bobo dito eh. Matatalino lang mga manonood ko eh. Yung mga katulad mo, bobo, walang kwenta. Si Sara na rin sumisira sa sarili niya, sayang panahon sa kanya, sabi ni Ayu. Sharon Donato, hello po. Okay, Jerry Cortez. Ayan, ito ito pong nangyayari kay BP Sara na ito, sa totoo lang. Medyo po talaga siya, napasama talaga siya sa kanyang ginawa. Ginalit siya ng mga ng kanyang mga alipores, di ba? Tama lang yung nangyari sa kanya ngayon na na siya po ay ma-impeach o ipa-impeach. Tama lang yun. Pabor nga sa ating mga Pilipino yun pag ma-impeach si Sara Duterte. Kasi kapag na-impeach si Sara Duterte, ibig sabihin po niyan, di ba, matatahimik na po ang ating bansa. Heto yung sinabi niya, Pag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan sabi niya, no joke. Tapos nung in-interview siya, sabi niya, wala naman daw pagbabanta. Tapos pati si Bato de la Rosa sabi, conditional threat daw yun. Meron bang gano'n, conditional threat? Tapos, pati itong si Salsal Panelo, nakitanda-tanda na, huklubang-hukluban na, niloloko pa mga Pilipino. Niloloko pa mga kababayan natin. Diba? Kaya itong impeachment, hindi rin to biro. Dapat talaga ituloy ito nila Franz Castro at nitong si Laila De Lima. Ituloy na talaga nila yan. Nag-prayer rally pa mga didishit na yan, pero kademonyohan ang hiling nila, nyeta. KAU, mga DDS, matauhan na kayo. Kitang-kita naman galawan ng boss nyo. Mismong si Sara na sumisira sarili niya. Mary Jane De Vera, tuwan-tuwa, Konsi TV, namimigay si Sara ng libro, pero namimigay din siya ng suntok sa sheriff. Hay, tibong-tibo. 5 days lang kulong jowa niya, pero 6 years nila pinahirapan si De Lima. Henry Payat, magpapurga ka, bulate lang yan, ugok. Yan, Henry Payat.
O Henry Payat, magpataba ka muna. Kapag payat ka, payat din utak mo eh. Impeachment, no joke. Nang damay pa, di ba, na Merlita? Julie Perlina, matauhan na kayo mga DD shit. Ay, naku, mga natutulog sa pansitan. IU, like tayo mga kaibigan, magkaisa tayo para sa iangat ang Pilipinas. Oo, yun po ang kailangan eh. Imelda Hansen, Panama City, Florida, impeach Sara Dutae. Sara Dutae. Dati yung Duterte, pag binanggit mo yung Duterte, parang, Duterte. Magaling na presidente ng Pilipinas yan. Ganon dati. Ngayon, pag sinabi mo yung Duterte, parang Duterte na eh. Di ba? Parang mga, hindi na magandang pakinggan. Tain na talaga. Stress reliever talaga kita, sir. Mag-ingat ka lagi, ha. Lensky Roteca, hello po. Nay Merlita Berel de Dios, tang inumin mo daw, Hendring Payat, para tumaba ka. Duterte. Yun nga. Good evening, kapatid Makmak, Ate LCD. Shoutout sa'yo. Uy, Ate LCD. Ayan, long time no see. Diba? Shoutout po sa inyo lahat, ha. Like nyo naman tong ating live, ha. Pakilike naman po, Pakilike lang, ha. Ako'y nananawagan sa inyong lahat dyan. Pakilike po ang ating live. Thank you po. Jen Bal Madrid. Dapat talagang ma-impeach at ma-disbar yang si Sara. At saka dapat kasuhan ng attempted murder, pati na rin grave threat. Yun nga po. Dapat talaga. 'Di ba? Dapat talaga. Kasi sabi ko nga dun sa isang vlog ko, sabi ko, ang sarap. Sa totoo lang, ang sarap maging presidente si Sara Duterte. Sa totoo lang po. Eto pasensya na kayo kung sasabihin ko 'to. Kapag naging presidente po si Sara Duterte, 'di ba? Ang sarap kasi mumurahin lang natin ang mumurahin 'yan. Wala tayong makukuhang kaso diyan. Bakit? Si Sara nga vice-presidente pa lang siya, pinagmumura niya presidente. 'Di ba? Hindi siya nakasuhan o hindi siya makakasuhan. Kaya dapat ituloy yung kaso sa kanya. Kasi kapag ito hindi po na ituloy yung kaso sa kanya o impeachment, baka maging presidente ito sa 2028. Bawat live ko, makikita nyo, minumura ko yan. Pag mumumurahin ko yan, mayat maya. Baka maging ko niyan, baka maging opening yung intro ko kapag ako'y magla-live. Yo, what's up mga putang ina nyo? Ganun. Yo, what's up mga putang ina nyo? Welcome sa aking live. Mumurahin na naman natin si Sara Duterte. Putang inang yan. Baka ganun na lang lagi ang marinig nyo sa akin. Diba? Kasi hindi nakakasuhan, hindi na impeach. Diba? Kaya dapat po talaga dyan kay Sara Duterte, putulin na ang sungay ngayon pa lang. Bigyan na ng dala. Baka pamarisan pa ng ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. Buti na lang talaga nawala yan sa pagka DepEd Secretary. Kasi kung yan po ay DepEd Secretary pa rin ngayon, tapos mura ng mura sa ating mga taong gobyerno, mura ng mura kay PBBM, kay First Lady. Baka magulat tayo. Ang mga estudyante natin, hindi lang nababaliw sa TikTok, baka mura na rin ng mura. Diba? Kaya, naku po, wag na pong yan. Wag nang patagalin, i-impeach nyo na po yan. Senator Laila De Lima, dating senadora, total naman pinerwisyo ka nito ng 7 taon, nitong mga demonyong to. Gawin mo na rin yung ginawa nila sa'yo, wag ka nang maawa, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Diba, Maxi? Kuya Cristobal Cuartero, di ba? Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Idemanda nyo na po yan. Ilubog nyo na po yan sa Kumunoy kasama ni Amy Marcos. Wala rin naman mga kwenta yan eh. Di ba? Wala namang silbing vice-presidente. Si Amy Marcos, wala ding silbing senadora. Saan ka nakakita nun? Ayuda para sa mga Pilipino, pipigilin. Tapos si Sara Duterte na naglulustay ng pera ng taong bayan na hindi maipaliwanag kung saan ginastos ang pera natin. Gustong dagdagan ang budget. Sira ba tuktok mo, Amy Marcos? Ewan ko ba talaga, ba't ganyan yung utak niyang na yan, yung tao na yan?
Ay, nako talaga. Mapapa-Diyos ko po ka na lang talaga dito sa mga hayop na 'to, eh. So eto pa po, nako, eto pakinggan natin 'to. Meron tayo ditong, ano, video pero tatakpan ko na lang, ha. Kasi ano po ito, from,